Hello, 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 hello. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po si Jan. Andito po ulit si Jan. Isang entrepreneur, may food business sa Cavite. Dad's Best Food Express. Nasa mga 20 years na rin tayong nagne-negosyo. Nagbebenta ng kung ano-ano. At the same time, sa mga oras na yon, considered tambay. Wala akong regular na trabaho sa mga taong yan. So, mostly, yun nga, nagbebenta ng kung ano-ano. May mga ilang negosyo na ring na-try, bumagsak, nagnegosyo ulit, pumasok ulit ng ibang negosyo, failed na naman. So may mga ilang failures na rin tayo kung negosyo ang pag-uusapan. Pero tinuloy-tuloy lang din natin and currently, may food business po tayo ngayon. So yun nga, walang regular na trabaho kaya considered tambay. Kaya sa mga sa tambay moments dyan, malaki ang advantage natin, lalong-lalo na yung mga nasa tambay moments. Meron tayong luxury of time. Ang daming oras na meron tayo. Ang kailangan na lang nating gawin ay dapat maging kapaki-pakinabang to para magamit natin sa ating pag-asenso. Yan yung nasabi ko sa inyo, may mga advantage, lalong-lalo na mostly sa mga naging tambay, yun yung napatigil sa pag-aaral. Tulad ko, ako personally napatigil po ako during college. Nag first year college po ako. Pagkatapos noon, hindi na po ako nakapag second sem. So, natigil na po ako. For some considered excuses ko, na-realize ko rin yan. Yun, simula na nasa tambay moments tayo and belong sa mga OSY, out of school youth. Kumbaga, wala na sa eskwelahan kahit dapat. Mga kabataan na hindi na nag-aaral. Medyo down tayo sa mga panahon na yon. Pero later, na-realize ko, ang dami palang advantage pag out of school youth. Ilalatag natin yan mamaya, isa-isa. At yun na, nung napatigil tayo sa ating pag-aaral, simula na ng buhay, out of school youth or tambay. Very disappointing kasi yun yung marirealize mo, left behind ka talaga, di ba? And insecure ka ba? Nafe-feel mo yung insecurity sa society. Bakit? Yung mga kasabayan mo, kahit masabayan mo yung mga kababata mo, nagsipag-aral habang ikaw natigil. So, medyo nakakawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero habang tumatakbo ang panahon, na-realize ko rin, no, may mga realizations din ako na may mga advantages din pala pag out of school youth ka. Dumating yung panahon na considered graduates na yung mga kasabayan ko or your batch ko, magsisihanapan na ng trabaho. In those times, natutunan ko na rin pong magnegosyo. Habang sila, kakatapos lang sa pag-aaral, magsisipaghanapan ng trabaho, ng pagkakitaan. Ako, nung mga panahong yon, kumikita na rin, may income na rin. At dun ko nakita at na-realize na parang parehas lang din ang patutunguhan na. That time din na-realize ko na nung mga panahong nagsipag-aral sila, estudyante sila habang ako nasa tambay moment, pero natututo na rin sa totoong buhay, sa mga hamon ng buhay. Kaya natuto din ako nung dumiskarte, nagbebenta ng kung ano-ano at natutong magnegosyo. Kaya nga doon nasabi ko na may maraming advantages din pala ang pagiging OSY or out of school youth. Kaya sa mga nasa tambay moments dyan, natigil sa pag-aaral, ilalatag ko sa inyo. Ano ang mga posibleng advantages ng mga out of school youth? Isa sa mga advantages pag out of school youth ka ay marami kang libreng oras. Yes, alam naman natin pag out of school youth, napapatambay. Ang kalaban lang natin dito ay yung hindi magamit itong maraming oras na ito ng kapaki-pakinabang. Kaya nasasayang lang din natin. Pero pag nakita natin na isa itong magandang opportunity na matuto sa mga bagay-bagay na pwede nating magamit sa pag-asenso. During out of school youth din, na mga moment, diyan tayo natutong dumiskarte sa buhay, sa totoong hamon ng buhay. Kaya nga natututo tayong magbenta-benta, magnegosyo, magkaroon na ng experience sa trabaho na hindi natin nakukuha pag estudyante tayo. Kung out of school youth ka, actually nag-uumpisa ka na sa totoong hamon ng buhay outside school. Unlike sa mga estudyante na dun pa marirealize ang totoong challenges sa buhay pag natapos sa pag-aaral. Pero ikaw, kung nag-aral sila ng 4 years sa college, ikaw napatigil ng 4 years sa college, may 4 years ka ng advantage sa kanila. Ang dami mo nang natutunan sa totoong buhay habang sila mag-uumpisa pa. Isa pa sa mga advantages pag out of school youth ka ay pwede kang mamili ng trabaho or negosyo na posibleng swak sa'yo. Mas maaga mong makikita kung ano ba talaga yung effective or yung swakto na gawain para sa'yo. Marami kang pwedeng itry na pwede mo ring ma-realize ng maaga-aga
na posibleng hindi para sa'yo yun. Kaya pwede ka pang mag-try ng iba pa hanggat sa makita mo yung bagay na swakto sa'yo. Kung talagang into business ka, mas maaga kang makakapag-umpisa. Posibleng maraming failures, pero maaga-aga mong itong makukuha. Posibleng may mga negosyong maitatry mo at marirealize mo na hindi pala para talaga sa'yo. Kaya may panahon ka pang mag-try ulit ng iba hanggang sa makita mo yung negosyong swak sa'yo. Kaya nga, ang posibleng mangyayari niyan habang sila nag-aaral pa, ikaw, kung nakita mo na ang negosyo or trabahong swakto sa'yo, sabay posibleng nagiging komportable ka na o regular ka na sa trabaho mo at or kumikita ka na sa negosyo mo habang sila patapos pa sa pag-aaral at dun pa mag-uumpisa. Isa din sa mga pwede mong gawin pag OSY or out of school youth, ay actually pwede kang mag-aral ng libre. May mga vocational courses, may mga libreng kurso sa TESDA or kung saan man. May mga opportunities na pwede mong i-grab na hindi mo makukuha yan habang estudyante ka. Pwede mong pag-aralan yung skills na gusto mo, yung skills na hilig mo. May mga libre at short span of time na pwede mo nang magamit talaga sa totoong buhay. Ito din ang magbibigay ng malaking tulong para sa mga posibleng trabahong tatahakin mo or negosyo na gusto mo. Iilan pa lang yun sa mga advantages or mga bagay-bagay na pwede mong gawin habang nakatambay or habang out of school youth. Ang kalaban lang naman natin dito, pag out of school youth tayo, ramdam ko rin to, para talagang katapusan na ng buhay na parang wala ka ng pag-asa, na wala ka ng ikaka-asenso. Pero kung tutusin, kung gagamitin mo lang ng maayos yung oras na yan, yung malaking oras, yung mahabang oras na meron tayo out of school youth, ay talagang magbibigay din ito ng malaking tulong para sa ating pag-asenso. Ako po naniniwala, lalong-lalo na sa mga out of school youth or naging tambay, na huwag maging insecure. Huwag i-down ang sarili. Ang laki ng advantage, ang laki pa ng pag-asang meron tayo sa kinabukasan. Posible pa nga na ang sitwasyon na yan, ang pagiging tambay, ang pagiging out of school youth, ang makakatulong para talaga makuha mo yung buhay na gusto mo. Kung naging problema natin yung sitwasyong ito, being out of school youth or napatambay, ay instead gawin natin tong motibasyon or inspirasyon. Gawin lang talaga natin kapaki-pakinabang ang mga oras na meron tayo sa mga panahong yan. Kaya ikaw dyan, kung naging out of school youth ka or napatambay ka ngayon, nasa tingin mo ay mahaba-haba pa yan or mga kahit pansamantala man yan, gamitin mo ng maayos ang oras na yan at malaki ang may tutulong yan sa iyo. So sa lahat ng mga tambay, comment down below ano pa yung mga advantages ng pagiging out of school youth or nasa tambay moments dyan. Marami pa yan. Comment down below. And speaking of being tambay, kahit nasa trabaho, napatigil sa pagtatrabaho, nasa tambay moments ng panandalian ngayon, wala nang trabaho, nagtapos ng pag-aaral, napatigil sa pag-aaral, na ngayon nasa tambay moments, nagretiro na ngayon nakatambay na. Pwede po kayong mag-join sa ating Facebook, kapaki-pakinabang na tambayan. You can share your stories, mga inspirational and motivational na mga kwento ng ating mga tambay moment. And please follow, like, and share our FB page and FB account Jan De Lucero and also our YouTube channel, still Jan De Lucero po. Maging okay kayo dyan, sana'y okay kayo dyan. Again, ito po si Jan. Daghang salamat!